Hello, 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 hello. It's me again, ang inyong driver na vloggers. Hello, 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 hello po sa lahat dyan, sa inyo lahat, mga busing, mga madam. Shout out po sa lahat dyan sa Pilipinas at good morning sa inyong lahat at good day sa buong mundo, mga busing, mga madam. Ito na naman po ako na mangungulit sa mga didilis na walang ginawa kundi mamimiki ng mga balita laban sa ating mahal na Pangulo. Bago ang lahat, inihinging ko sa inyo na sana po suportahan niyo ang aking YouTube channel, ED Makasilang. Paki-subscribe po at paki-click lang po ang notification bell para po matulungan niyo ako, please po. At please like and share sa aking Facebook, paki-follow na rin po. Okay, ang ating pag-uusapan, itong anak ni Tatay Digong na si Mayor Basti. Okay, ayon sa balita, ang 20 kilos na bigas ng ating mahal na Pangulo na nabibigay dapat sa Davao City ay ginugulo ni Mayor Basti. Talagang wala siyang pakialam sa kanyang mga kababayan dahil ayaw niyang tuloy-tuloy ang pagbabango na gumaganda ang administrasyon ng ating mahal na Bongbong Marcos. Biruin mo, namimigay ng bigas ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo doon sa Davao City. Ginugulo niya. Talagang wala talaga siyang pakialam sa mga tao sa Davao City. Yun ang totoo. Wala talaga siyang pakialam. Bahala kayong magutom kayo dyan sa Davao. Magbisaya ako. Kamu taga Davao, okay? Kamu taga Davao din ako parehas na taga Mindanao, Drago ko Mindanao ko. Tubong Mindanao yun ko. Kamu mga taga Davao, silingan lang ta, siguro 2 ka oras lang ang biyahe na ako paingon din sa inyo. Na ako sa North Cotabato, okay? Please. Ayaw na mo pagsuporta sa mga Duterte. Wala na. Gigamit lang mo sa mga Duterte. Sige silang sulti nga ang atong mga igsuon diri sa Mindanao o sa Davao, sa tibok Pilipinas ay puro wala na, gutom na sila tanan. Pero siya ang gahimo, pero si Basti ang gahimo na magutom mo din na sa Davao. Tinuod. Usa kamong mga taga Davao, hundangin na ninyong suportan ninyo kay Duterte, wala gyud mo mahimo. Mag-focus na lang mo din na sa kung sa may inyong mga trabaho din na sa Davao. Okay, di ba? Okay. Itatagalog ko. Ang sabi ko sa mga taga Davao, dapat kayong mga taga Davao, tigilan nyo na ang pagsusuporta kay Mayor Basti kasi gugutumin lang kayo niyan namimigay ng ang ating Pangulo ng bigas, pero ayaw ni Basti Duterte, ginugulo niya. Talagang hindi talaga magandang halimbawa itong mga Duterte. Wala siyang pakialam sa mga taga Davao nyo na gugutumin. Di ba? Kaya sayang. Sa itong darating na eleksyon sa 2028, magbago na kayong leader dyan. Magbago na kayo ng leader dyan. Simula kung konsyal, congressman, mayor, magbago na kayo ng leader. Subukan nyo naman yung mga bagong leader dyan. Kasi wala mangyayari sa inyo. Kasi instead na si Basti pupokus dyan sa inyo sa Davao, galit sa dibdib niya ang nakalagay, galit, kinikimbi niya ang galit sa administrasyon
kay Bongbong Marcos. Galit na galit sila kay Bongbong Marcos kasi hindi sila makakaporma sa mahal nating Pangulo. Kaya galit na galit siya. Yeah? Sa totoo lang, kaya tumakbo ng mayor si Tatay Digong. Kaya tumakbo ng mayor yun. Kasi wala siyang tiwala kay Basti. Ha? Kaya napilitan tumakbo yung matanda. Oh, para kung ano man ang mangyari kay Tatay Digong, ang papalit sa kanya yung vice mayor niya, si Basti. O yun, nagkakatutok. Alam na lahat ni ni Tatay Digong na may mangyayari sa kanya. Alam na niya lahat na may mangyayari sa kanya. Makukulong man siya, kung hindi man siya makukulong, kukunin siya ng Diyos. Alam na niya Ayaw lang ni Tatay Digong na mapunta ang Davao sa ibang tao. Sino ba yung katunggali niya? Magaling yung katunggali niya. Hindi ko nakalimutan ko ng ang pangalan ng katunggali ni Tatay Digong. Magaling yun Kaso lang hindi niya binigyan ng chance o pagkakataon na manalo yung kalaban ni Tatay Digong bilang isang mayor. Kaya sa sunod na eleksyon, please, baguhin nyo na ang inyong leader dyan sa Davao. Subukan nyo ang bagong leader. Walang mawawala, maganda. Para gumanda ang imahe ng Davao. Sa totoo lang, bagsak na ang imahe ng Davao. Ang pangit na ng mga balita sa Davao. Gusto niyo ba yun? Na gano'n ang mayayari? Laging hindi maganda ang balita sa Davao? Please, magbago na kayo. Baguhin nyo na yung leader ninyo sa darating na 2028. Kung sino man yung magagaling na leader na tatakbo, yun ang iboto ninyo. Okay? Kasi si Basti wala na. Galit at poke na ang nasa dibdib niya at isipan niya. Galit talaga sa mga Marcos administration sa aming mahal na Pangulo. Wala nang ginagawa kundi maghamon ng suntukan, kukunin ang ulo ng mahal na Pangulo. Ganun ang mga ginagawa. Papasubugin niya ang Ilocos Norte, lahat ng lugar sa Ilocano. Yun, di ba? Sinabi niya yun. Sinabi niya yun. Gaganti siya sa mga Ilocano. Naku, wag na. Talagang hindi na tama yung ginagawa ni Mayor Basti. Kayong mga taga Davao dyan, please, magbago na kayo. Magbago na kayo ng leader. Bigyan nyo ng pagkakataon yung sino man ang magaling tatakbo ng mayor dyan sa 2028. Baguhin nyo na. Hindi na ba kayo nagsawa dyan sa mga Duterte? Walang ginawa, puro patayan. Ang imahe ng Davao pumapangit sa buong mundo. Ang imahe ng Davao pumapangit. Lumalabas yung totoo na hindi na maganda yung ginagawa ng mga Duterte dyan sa Davao. Bumabagsak ang imahe ng Davao City. Wala na. Kahit saan sa buong mundo talaga pag sinabing Davao City, pangit pala yun mga Duterte. Kaya mga kapatid ko dyan sa Davao, mga kababayan ko dyan sa Davao, mga Bisaya man, pare-pares lang ng mga Bisaya, mag-usap mo og inyong leader din na. Okay? Magbago kayo ng leader niyo dyan. Kasi wala nang mangyayari sa inyo dyan. Lalong bumabagsak ang imahe niyo dyan sa Davao. Okay? Kasi talagang bagsak na talaga ang mga Duterte. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Bagsak na yung Duterte. Ako, maka-Duterte ako dati. Pero nung nakita ko yung mga ginagawa niya, after 1 year, nakita ko yung ginagawa niya, patayan dito, patayan doon. Talagang sabi ko, hindi magandang mamuno itong mga Duterte. Dinala niya yung style niya sa nationwide. Okay, ayun. Ano nangyari? Puro patayan. Kaya tumahimik kayong mga didilis. Kasi wala nang mangyayari sa inyo mga didilis. Wala nang mangyayari sa iyo. Tumigil na kayo sa kaka-fake news niyo dyan sa aming mahal na Pangulo. Okay? Kayo mga didilis, mga buwakang ina nyo, tumigil na kayo. Okay? Okay. Ganun na lang mga kababayan, mga busing, mga madam. Okay? Please, paki-subscribe po ang aking YouTube channel. Paki-suportahan nyo po. At ang aking huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification. Please po paki-suporta yung aking YouTube channel, ED Makasilang.
At paki-follow lang po ang itong aking paki-follow po, share and like itong aking Facebook po. Okay mga busing, mga madam. Okay, bye-bye. Peace.